Happy weekend po sa inyong lahat. Time to chill out, relax naman tayo at pahinga-pahinga naman. At dahil chill day ko, magbabasa po ako ng mga komento, reaksyon at kuro-kuro ng ating mga kababayan na hindi pinapayagang manaig ang kasinungalingan sa ating bansa. Dahil talaga pong ang mga DDS ngayon, double time magpakalat ng mga fake news at maling impormasyon. Kaya tayo po ay dapat maging discerning at maging alerto tayo sa mga fake news. At bilib ako sa ating mga kababayan ngayon, talaga pong hindi sila papayag na ma-dominate ng mga DDS ang social media kasi doon lang po sila malakas eh. So ang ating pong mga kababayan ay kina-counter itong mga kasinungalingan na pinapalaganap ng mga DDS. Umpisahan po natin dito sa sinabi ni Attorney Carlo Ibanez, isa sa nagiging paborito kong attorney at abogado dito sa social media. Ito po ay may kinalaman kay Joel Villanueva. At bakit parang bad trip itong si Attorney Ibanez kay Senator Joel Villanueva? Sabi niya, ginagamit niya ang Diyos para magmukhang malinis at magmukhang banal. All the while, bilyon-bilyon ang ninanakaw niya sa atin. Kasi naalala ko, itong si Joel Villanueva ay isa sa tatlo na pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon. Kaya lang dapat pumirma yung mga senador dito, yung kasama dyan sa komite na yan. 4 na po ang pumirma, kailangan siyam. Ang hindi pumipirma dyan, yung mga kaalyado ni Joel Villanueva tulad nila Amy Marcos, nila Alan Peter Cayetano, and the rest of the minority bloc. At yan po yung Duterte bloc. Siyempre, itong mga tao nito, led by Amy Marcos, wala po sa kanila ang batas. Wala po sa kanila kung sino ang may kasalanan. Basta kaalyado nila, kahit na nagdudumilat na may kasalanan ng mga ito, pagtatanggol nila at pagtatakpan. So kapag hindi po nakompleto yung pirmang yan, maia-archive lang yung resolution tungkol dito sa mga senador na to. At isa na nga dyan, si Joel Villanueva, na ayon kay Atty. Ibanez ay ginagamit ang Diyos para magmukhang malinis. Dagdag komento ni Pauline Lubina, parang si Kibuloy lang ang peg ni Joel. Imbis na siya ang magpagamit sa Diyos, ang Diyos ang ginagamit niya para mapabango ang pangalan. Same lang sa ginagawa ni Sara Duterte. Panay punta sa simbahan, nagpapa-photo op, pero malakas magmura at nagbabanta ng buhay. So itong mga ayaw pumirma dito sa resolution ng Blue Ribbon, kayo naman po ang magdadala niyan. Basta nakikita ng taong bayan kung ano talaga ang mga nasa puso ninyo. At para sa inyo, mas mabuti ng pagtakpan ang mga kaalyado ninyong may kasalanan kesa naman makulong sila. Doon naman tayo sa issue na sinipon si President Bongbong Marcos sa speech niya sa UN. Na kung tutuusin, napakaliit na bagay. Dahil sino ba sa atin ang hindi man lang nakaranas na habang nagsasalita ay tumulo ang sipon? Pero para sa mga DDS, big deal na kagad ito. Imbis na makita nila yung magandang ginagawa ni President Bongbong Marcos, ang hahanapin nila yung maliliit na palpak. Kung palpak man tawagin, ang tumulo ang sipon mo na it happens lalo na kung malamig ang panahon, pinalalaki ng mga DDS. Pero noong pa man, meron nang naging statement dito si former President noong February 22, 2025 pa, that was last year. Nung kasagsagan na pinapalaganap nitong si Duterte na si President Bongbong Marcos ay adik at nagko-cocaine. Sabi ni Digong, alam mo ba ang palatandaan na adik ang isang tao? Yung bigla na lang tumutulo ang sipon. Uy, teka muna, adik pala ako. Dahil sa sobrang lamig ng panahon ngayon, hindi mo namamalayan. Tutulo na lang yung sipon mo. So, adik na pala ako nun. Sagot tuloy ni Diana Lampod. So, pag nagkasipon ka pala, adik ka? So, lahat ng mga batang sinisipon ay adik. So, pati pala yung apo kong medyo may sipon ngayon na tumutulo ang uhog niya at siya po ay 3.5 years old, ay adik na ka. Mas naniniwala pa ako pag ang tao walang tulog-tulog, adik yan. Pero sa mga didilis na tanga, adik ang may sipon. Poon nila nagsabi eh. Alam niyo naman sa DDS world, basta kung ano ang sabihin ng mga Duterte,
Gospel truth na yun para sa mga DDS. Iba kasi ang paniniwala ng mga DDS. Para sa kanila, sa kanilang santong puon na si Rodrigo Duterte, lahat ng sasabihin ni Digong, kahit na yung sinabi niya God is stupid, ay pinaniniwalaan ng mga DDS. Dahil kung hindi sila naniniwala doon, bakit patuloy nilang sinusuportahan si Digong kahit na binastos-bastos na, binalahura na, at tinawag pang stupido ang ating Diyos? Di ba, mga DDS? Labas nga kayo dyan, lalo na yung mga kapwa ko katoliko. Mag-iwan nga kayo ng comment dito sa akin kung bakit pinagpalit nyo ang Diyos natin kay Digong na tinanggap nyo yung sinabi ni Rodrigo Duterte na our God is a stupid God. Sige nga. Dito naman tayo kay Attorney Harry Roque. Alam nyo, kapag nakakabasa ko ng mga statement galing sa mga attorney at abogado ng mga DDS, doon ko napatunayan na kahit na anong talino mong abogado, kapag ikaw ay naging abogado ni Duterte, nagiging bobo ka. Ito po ay nung sinabi ni President Bongbong Marcos na libre na ang tawag, ang overseas call ng ating mga kababayan na naipit sa digmaan sa Middle East. Pero itong nagtatali-talinuhan na si Atty. Roque, sabi niya, inutil ang gobyernong bangag. Libreng tawag lang ang alam. Pamahalaan ng Singapore nag-alok ng libreng sakay sa ating mga kababayan. Na sinagot naman ni Carlos Malingay. Sabi niya, mas inutil ka. Pinagmamalaki mo na wala kang kasalanan, bakit ayaw mong umuwi? Akala ko ba bangag ang administrasyon? Tapos ikaw itong matino. Bakit ka matatakot sa gobyerno kung bangag? May libreng sakay pala eh. Bakit hindi ka din sumabay umuwi dito? Walang maniniwala sa iyo, Roque, hanggat hindi ka uuwi at magpapaliwanag sa mga kasalanan mo. So kung medyo nakakalito itong salita ni Carlos Malingay, dapat lang. Dahil yung salita ni Harry Roque ay talagang malilito ang utak mo. Dahil alam ko, bago pa itong statement na to, sinabi pa ni Harry Roque na matagal na daw libre ang tawag sa internet. Tapos ipagmamalaki daw ni PBBM na libre ang tawag. Tingnan nyo kung gaano kabobo itong matatalinong abogadong to. Iba po yung sitwasyon ngayon sa Middle East. Kaya po putol yung mga tawag doon. Kaya ginawa ni President Bongbong Marcos ng paraan para malibre ang tawag nila. Sa bagay, basta DDS kang abogado, nabobobo ka. Happy weekend po sa inyong lahat. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Admina.